Tinext niya si Lennon. Just want to know kung nasa Manila ka na. Take care. Kinilig siya sa text niya. Para siyang dalagitan na nag-text sa crush niya. Tinitigan niya lang ang phone niya, naghihintay ng reply ng binata. Pero wala pang tugon iyon. Malamang hindi pa nakarating sa Manila. Tumayo na muna siya para mag-CR. Iniwan ang phone sa lamesa. Nang biglang nagring ito, sa sobrang excitement at pagkagulat ay natapilok siya nang tumakbo siya palapit sa lamesa para damputin ang phone at aksidenteng naklik niya ang answer button. Oh shit! Sigaw niya dahil sa sakit na natapilok siya. What happened, Cindy? Cindy, are you there? Sigaw ni Lennon sa kabilang linya. Nagulat siya. Napindot niya palang answer button. Ah, I'm okay. Natapilok lang. Nahiyang sagot niya kay Lennon. I told you to take care of yourself, hindi ba? Ilang oras pa nga lang ako nawala dyan. May nangyari na kagad sa'yo. Sigaw ni Lennon. Natataranta to. Don't worry, hindi naman ako nasaktan masyado. Cindy, wag matigas ang ulo. Kapag sinabi kong ingatan mo sarili mo, sundin mo. Parang natunaw ang puso niya. Haramdam niyang pag-alala ni Lennon sa kanya. Why don't you come back here in Manila para mabantayan kita? Wag na muna, baka pagalitan ako ni Kuya Kevin. Isa yun sa dahilan kaya siya dinestino ni Kevin sa Cebu. Para matuto siya kapag wala si Lennon sa buhay niya. Pero gusto niya na niya tanggapin ang alok ni Lennon na bumalik na siya sa Manila. Okay, if that's what you want, bisitahin na lang kita dyan once in a while. If okay lang sa'yo. Nagalangan na tanong ni Lennon. Okay lang naman, hihingang sagot ni Cindy. Cindy, sambit ni Lennon. May gusto itong sabihin pero hindi niya masabi. Ah, I have to go. Okay, bye. Sagot naman ni Cindy sa kabinabaang cellphone. Shit, napamura si Lennon. Gustong gusto niya nang sabihin kay Cindy na mahal niya pa din ito kaya lang hindi niya masabi. Naalala niya kung anong pagtitimpi ang ginawa nila kanina ni Cindy. Muntik na silang nadala sa tukso kung hindi siya natauhan. Baka magalit to sa kanya kapag nagkataon. Palagi nitong sinasabi sa kanya dati na hindi pa ito ready sa mga ganong sitwasyon. Ganun pa man ay masaya siya at nakita niya muli si Cindy. Tila nag-alangan din ito sa kanya marahil ay dahil kay Jesusa. Iniisip nito na girlfriend niya si Jesusa. Ah, bahala na. Mag-alas 7 na ng gabi, pumunta na siya sa parking lot kung nasaan ang kotse niya. Pupunta siya sa bahay ng Kuya Kevin niya. Maghahanda daw to ng family dinner para sa kanila sa pagbakasyon ni Juliana. Pagdating niya ay nandun ng mama at papa nila, nakikipagkwentuhan sa mommy at daddy si Juliana. Ang kambal naman ni naghahabulan. Nandito ka na pala, Lennon, sambit ng papa niya. Nakita niyang masamang tingin ng kuya niya sa kanya marahil ay nalaman na nito na pumunta siya sa Cebu gamit ang chopper ng walang pasabi. Ihahanda na niya ang tenga niya sa galit nito. Lennon, tawag nito sa kanya. Bakit hindi ka nagpaalam na gagamitin mong chopper papunta na Cebu? Nagulat ang mama at papa niya. Nagkatingin na ng mga to. Anong ginawa mo sa Cebu, iho? Tanong ng papa niya. Binisita ko lang si Cindy, Dad. Maikling sagot niya. Ah, ganun naman pala. Let him, Kevin. Napangisi siya. Pinanigan siya ng papa nila pero masama pa rin ang tingin ng kuya niya sa kanya. Dinner is ready, sambit ni Juliana na galing sa kusina. Malamang ay tumulong to sa paghanda ng dinner nila. Wow naman, wife material ah. Kantsaw niya dito. Namula naman ang mukha ni Juliana sa kantsaw niya. Shut up, Lennon. Leave Juliana alone. Tandaan mo, may kasalanan ka pa sa akin. Pagtatanggol naman ni Kevin kay Juliana. Come on, let's have dinner bago pa kayo mag-away na dalawa dyan. Sabat ng papa nila, nang makaupo na sila sa kanilang upuan, ay nag-umpisa na silang kumain. Juliana, next month is twins' birthday. What is your plan? Tanong ng papa ni Kevin. 1 week lang po ang bakasyon ko ngayon. Nagsaglit lang ako para sa opening ng Lennon ng Bling. Okay kami nang bahala sa birthday. I'm planning to have the grand birthday celebration for my apos. Thank you po tito sa pag-alaga sa mga anak namin. Why don't you call us mama and papa instead? After all, ikakasal na kayo ni Kevin. Yes, iha. Tama si papa mo. Same with us, Kevin. Call us mommy and daddy. Sagot naman ng daddy ni Juliana. Doon na din naman kayo pupunta. Nagkatinginan na muna sila ni Kevin at nagngitian. Yes po papa, sagot niya sa papa ni Kevin. Bueno, kami nang bahala dito sa birthday ng kambal. Okay po, uwi na lang po muna ako ulit sa celebrate with the kids. Uwi ka dito ulit for our birthday, mommy? Tanong ni Sunshine sa ina. Of course anak, it's your special day. Hindi pwede mawala si mommy. Yay! Masayang sagot ng kambal. Dad, can I invite my girlfriend? Tanong naman ni Thunder sa daddy ni Kevin niya. Nagkatingin na muna silang lahat, saka nagtawanan. You can invite whoever you like, apo. It's your birthday.
Ang papa ni Kevin ang sumagot para dito. May girlfriend ka na pala? Hindi man lang alam ni Lolo. Yung apo ni Senator Ledesma ang ibig niyang sabihin, Dad. Classmate nila. Good choice, apo. Tuwang-tuwang sabi ng papa niya. But may baby sunshine here ay hindi pa pwedeng ligawan at magka-boyfriend. Sabi ni Kevin sa anak na babae sabay kurot sa pisngi. Dad, bakit si Thunder pwede? Because I'm your boyfriend. Malambing na sagot ni Kevin. You're my daddy? Sigaw ng batang babaeng may decision is final, anak. Hindi ka pwedeng mag-boyfriend until you're 25 years old. Pero ang tagal nun, daddy. Saka itong humawa, akala naman naintindihan ng pag-boyfriend. Pero itong apo kong si Thunder, mukhang hindi nagmana sa inyo. Tinutukoy nitong mga anak niyang sa Lennon at Kevin. You can have all the girls you want, apo. Huwag mong gayahin ng Tito Lennon at Daddy. Kasi isang babae lang minahal, pangangantsaw ni Don Milicio sa mga anak. What's wrong with that, Dad? What is wrong of being loyal? Sabi ni Kevin sabay akbay kay Juliana. Tila nahiya naman si Juliana sa inakto ng nobyo. I'm just joking, anak. I'm proud to both of you. Ma, paalala ko lang, 3 years old pa lang ang mga bata. Pilosopong sabi ni Lennon. Saka naman sila nagtawanan ulit. By the way, we plan to go on trip ni Juliana with the kids habang nandito si Juliana sa Pilipinas. You can come guys if you want. Where to? Tanong ni Lennon. Sa Cebu, may beach resort si Ismael doon. He invited us. Sama ako. Ang bilis na sagot ni Lennon nung narinig niya na sa Cebu ang bakasyon ng pamilya. Tinignan lang siya ng masama ni Kevin. Alam na naman ito na si Cindy ang pakay niya doon at hindi bakasyon. Angela. Umuwi si Angela sa bahay nila. Pinatawag siya ng papa niya. Nasa sala ito nakaupo naghihintay sa pagdating niya. Ano na, Angela? Kamusta nang pinapagawa ko sa'yo? Hindi ba, Dad? Sabi ko naman sa'yo. Hinihintay ko lang na umalis ang Juliana na yon para masagawa ko ng plano ko kay Kevin. Bakit kasi ang tagal mong gumalaw? Matagal ko na yung inuutos sa'yo Hinahanting na ako ng mga pinagkakautangan ko. Dapat nga, Dad, hindi na lang ako umuwi dito para gamitin mo lang sa mga plano mo Nakokonsensya na ako. Biglang tumayong ama niya at isang malakas sa sampalan dumapos sa kanyang pisngi. Anong konsensya ang pinagsasabi mo dyan? Makonsensya ka kung mahuli ako at mamatay ng dahil sa kapabayaan mo. Hindi nakagalaw si Angela sa kinatatayuan, namamanid ang pisngi niya sa lakas ng sampal ng papa niya sa kanya. Hindi niya namalayan na tumulo ng luha niya. Pakiramdam niya na tabingi ang panga niya. Gusto niyang pigilan ang pagluha pero kusa yung nalalaglag sa mga mata niya. Simula noon pa hindi niya nararamdaman na mahal siya ng mama at papa niya. Kahit pa nag-iisang anak lang siya. Puro negosyong inatupag ng mga to. Kaya naisipan niya ding lumayo at pumunta ng New York dahil mas gusto niya na maging malaya. Tutal wala naman silang pakialam sa kanya. Hindi nga sila ang nangangamusta ko ako na ang sitwasyon niya doon. Na nakapagpaputa sa kanya doon, maabot lang ang pangarap niya maging model. Hinimas niya ang pisngi na ng sampal ng papa niya saka tumingin sa papa niya. Tila wala naman ito pakialam. Ang papa niya na masaktan siya nito. Walang pagsisising nababanaag sa mukha nito. Bilisan mong pinapagawa ko sa iyo, Angela, kung hindi ikaw ang mananagot sa akin. Sasabihin mo lang kung hindi mo kaya at ako na mismong gagawa ng paraan. Wala kang utang na loob na anak. Hindi mo ako tinuring na anak kahit kailan, Dad. Umiiyak na sabi niya. Hindi niya na napigilan na sagutin ito. Yun ay dahil, hindi ka naman talaga namin anak. Victor! Sigaw ng mama niya na kararating lang galing sa pag-shopping. Wala na nga silang pera, panay pa rin ng shopping nito. Ano ang mga pinagsasabi mo kay Angela? Binitaw ng mommy niya ang mga pinamili at lumapit sa kanya saka sinipat ang pisngi niyang. Hinawakan niya pa rin dahil sa sakit. Anong ginawa mo sa anak mo? Sigaw ni Vivian sa asawa. Ang sabi ko sa magaling mong anak na ampon lang siya. Panahon na rin naman para malaman niyang totoo. Mas masakit pa sa sampalang revelasyon ng papa niya ngayon. Kaya pala hindi man lang niya naramdaman na minahal siya nito. Oo nga't magilo ang mama niya sa kanya. Inalagaan naman siya kahit papano nito. Nababaliw ka na ba, Victor? Nagharamentadong sabi ng mama niya. Gawin mong utos ko, Angela, para makabayad ka naman sa mga panahong pangbuhay namin sa'yo. Lalong tumulong luha niya sa narinig. Wala na siyang lakas pa makipag-away sa papa niya. Opo pa, yun lang ang nasagot niya saka tumalikod na't umalis. Angela, wait! Tawag ng mama niya pero hindi niya na yun nilingon. Pumasok sa kotse niya at umiyak. Ang sakit-sakit pa rin ng dibdib niya. Hindi niya akalain ampon lang pala siya. Maya-maya pa'y pinunasan ng luha sa kinuha ang phone niya. Hey, are you free tonight? Si Aldo nang tumawag.
Hey, are you crying? Mukhang nahalata nito sa boses niya na kagagaling niya lang sa pag-iyak. Ah, no. Medyo may sipon lang. Can I go to your place? Sure, I will wait for you. Sabi naman ni Aljon. Nag-drive na siya papunta sa hotel na tinutuluyan ni Aljon. Inayos niya na muna ang mukha niya bago umakyat para hindi mahalatang kagagaling niya lang sa pag-iyak. Naglagay siya ng lipstick at makeup saka nagpindot sa elevator paakyat sa room ni Aljon. Pagbukas ng elevator, nakaabang na si Aljon sa room nito. Nakatapis lang to ng tuwalya. Katatapos maligo. Hey, maikling bati niya sa kanya. Do you miss me that much? At nakaabang ka talaga dyan sa pinto. Natatawang sambit ni Angela pagkalapit niya kay Aljon ay siniilagad siya nito ng halik. Yeah, I miss you, witch. Pareho silang nabuwal sa kama sa pagod. Napahiga siya sa tabi ni Angela. You like it, witch? Nakangising tanong ni Aljon kay Angela. Hindi pa ito nakapagsalita. Yes, you're a monster, Aljon. Sagot ni Angela. Saka naman tumawa si Aljon. Nagpahinga sila pansamantala. Hey, what happened to your cheeks? Bakit namumula? Para ka nasampal. Nag-aalalang tanong ng binata. Wala ito. Pagsisinungaling ni Angela. Naalala niya na naman tuloy ni Angela ang nangyari sa kanila ng papa niya at ang pagpahayag nito na siya ay isang ampon. Pumunta nga siya kay Aljon para makalimot tapos napansin pa nitong pisngi niya namumula. Nawalan tuloy siya ng gana. Bigla siyang tumayo at pinulot ang mga nakakalat ng damit sa kasinuot. Hey, where are you going? Nagtatakang tanong ni Aljon. Kakarating mo lang ha. May naalala ko na may kailangan pa pala akong puntahan. Pagsisinungaling ni Angela, can you at least stay for a while? No, I really need to go. Saka siya lumabas ng kwarto at umalis. Naiyak na naman siya. Ayaw niya makita siya ni Aljon sa ganong sitwasyon. Hindi siya sanay na may nakakakita sa kanya na isa siyang mahinang tao. Ang alam na lahat ay matatag siya. Are you ready, babe? Tanong ni Kevin kay Juliana. Paalis na sila papuntang Cebu. Meron naman silang private plane. Pwede silang umalis kahit kailan nila gusto. Si mama at papa na sa baba na si mommy at daddy naman on the way na. Sambit ni Kevin. Hinawakan niya sa bewang ang nobya sa hinalikan sa leeg. Ang bango, ang sarap kainin. Bulong ni Kevin sa kanya. Hinawakan ng kamay niya at giniya yon sa pagkalalaki ng binata. Lumaki ang mata ni Juliana na makapa iyon. Nakatayo na naman, babe. Paalis na tayo. 1 round lang, babe. Bulong pa nito sa tenga niya sabay kagat doon. Pagkatapos nila'y kumuha si Kevin ng tissue sa lamesa saka pinunasan ng babae. Let's go, babe. Baka hinahanap na tayo ng mga bata. Nakangiti ito sa kanya. Parang batang nabigyan ng chocolate. Natatawa na lang siya. Hey love, on the way kami sa Cebu with family together with Ate Juliana. Ismael invited us to his beach resort. You wanna come with us? Chinachat na Lennon si Cindy habang nasa biyahe sila papuntang Cebu. Really? I miss Ate Juliana. Sure, sama ako. Reply naman ni Cindy, meron pa itong smiley emoji. Si Ate Juliana lang bang na-miss mo? How about me? Sagot naman ni Lennon na may sad emoji. Sasagot pa sana siya nang biglang inago ni Kevin ang phone niya at binasang convo nila ni Cindy. Akin na nga yan, bakit ka ba nangingialam? Ang babadoy ng mga puta. Saka natatawang binalik sa kanya ang phone niya. Wag ako kuya, kung hindi ko lang alam kung paano ka umiyak nung iniwan ka ni Ate Juliana dati. Natawa naman si Juliana sa kantsawan ng magkapatid. Tinitigan ni Kevin si Juliana, magkatabi silang nakaupo. Ganyan din ako kabadoy dati sa'yo, babe. Inihilig ni Juliana ang ulo niya sa balikat ni Kevin. Hayaan mo na si Lennon at Cindy, napagdaanan na natin yan. Umangat si Juliana ng tingin na sinalubong ang mga labi ni Kevin sa kahinalikan. Yak, get a room guys. Sigaw ni Lennon sa kanila. Inggit ka lang kasi tigang ka. Kantsaw naman ni Kevin. Sa kapatid niya't napasimangot tuloy si Lennon. Tignan ulit ang cellphone kung nag-reply si Cindy. Hinablot kasi ng kuya niya kanina. Hindi niya tuloy alam kung nag-reply si Cindy. Nang buksan niyang chat nila ay may reply nga ito. I miss you too. Saka may smiley emoji. Ang laki ng iting suminay sa labi ni Lennon. Sunduin kita dyan kapag lapag namin ng Cebu. Magdala ka ng damit at swimwear for 3 days. Pagkasan noon ay pinatay na ni Lennon ang phone at pingiting-iting nakatingin sa kalawakan. Parang binatil yung sinagot ni Crush. Sa wakas ay dumating na sila ng Cebu. Pinasundo sila ng van ni Ismael sa airport. Humiwalay na si Lennon sa pamilya niya at susunduin pa niya si Cindy. Susunod na lang sila sa resort. Hey, I'm already here in Cebu. Saan kita susunduin? Sa kondo ko na lang. Reply ni Cindy sa kabinigay ng address ng kondo niya. Sumakay siya ng taxi. Papunta sa kondo ni Cindy. Ang sasakyan na lang ni Cindy ang gagamitin nila mamaya papuntang beach resort ni Ismael. Nang makarating sa kondo unit ni Cindy, kumatok siya. Maya may binuksan na nitong pinto.
Hey love, hinalikan ni Lennon si Cindy sa labi saka pumasok ng kondo. Inikot ang mata sa paligid ng unit ni Cindy. Nice place, komento niya. Thanks, nahiyang sagot niya. Nakatitig si Lennon sa kanya, bigla siyang napayuko. Ewan ba niya bakit parang kapag nasa malapit si Lennon ay nahihiya na siya. Hindi katulad dati ng sunod-sunuran lang si Lennon sa kanya. Bumaliktad na ata. Teka, kunin ko lang yung gamit ko sa kwarto. Sambit niya saka pumasok ng kwarto. Ang hindi niya alam ay sumunod pala si Lennon sa kanya. Niyakap siya nito habang nakatalikod siya. Nanindig ang mga balahibo niya. Sinubsob ni Lennon ang ulo nito sa buhok niya at inamoy-amoy yon saka siya hinilikan sa leeg. Napaungol si Cindy. Let's go. Bulong ni Lennon sa kanya. Natameme na naman siya. Biniti na naman siya ni Lennon sa pangalawang pagkakataon. Sige, let's go. Sagot niya sa binata. Gamitin na natin ang kotse mo. I'll drive. Okay, saka kinuhang susi ng kotse at pinigay kay Lennon. Tahimik lang sila sa biyahe. Kamusta ang bling? Pangbasag ni Cindy ng katahimikan. Very okay, ang dami namin sold out na item. Si Susan nasa Hong Kong ngayon to get more jewelries na may bebenta sa shop. Pwede magtanong Lennon? Sure love. Hinawakan ni Lennon ang kamay niya. What is it? Saan kayo nakakilala ni Jesusa? Ayaw niya na sanang itanong iyon at baka mahalata kasi ni Lennon na nagsiselo siya. She's my classmate nung high school. 1 year lang. 1 year lang siya dito nag-aral sa Pilipinas then bumalik din ng Hong Kong. She's half Chinese. Paliwanag ni Lennon. Okay. Saka na siya tumahimik. Napansin ni Lennon ng pananahimik ni Cindy. Alam niyang tumatakbo sa isip nito. Nagsiselos to kay Jesusa. Nasabi na ni Aljon sa kanya yon pero hindi niya naman pwedeng ilaglag si Jesus at sabihin ditong sekreto ni Jesusa. Hinawakan niyang kamay ni Cindy. Hindi man niya masabi verbally ay kahit paano niya maparamdam niya sa dalaga na ito pa rin ang mahal niya. Pupunuin niya na lang ito ng affection. Humanda to sa kanya mamaya. Lulunurin niya ito ng pagmamahal. Kamusta ka naman dito sa Cebu? Hindi ka ba pinapahirapan ni Aljon? Hindi naman. Baka nagpapaligo ka na sa iba ha? Biglang napatingin si Cindy sa gawin niya. Nagulat sa tanong nito. Answer me Cindy, nagpapaligaw ka ba sa iba? Baka naman nililigawan ka ni Aljon. Patay sa akin ang lalaking yon. Hindi siya naliligaw sa akin. May kinakabaliwan yun sa Manila kaya ayaw pang umuwi dito na Cebu. Ganun ba? Napangisi si Lennon sa sagot niya. Mabuti naman kung ganun, walang pwedeng lalaking lumapit sa'yo. Matagal kitang inalagaan, hindi pwedeng sa ibang lalaki ka mapunta. Akin ka lang Cindy, tandaan mo yan. Pagkasabi noon sa ipinsin nitong kamay niya, tila natutuno ang puso niya sa narinig mula kay Lennon. Mahal ba siya nito? Pero paano si Jesusa? Hindi naman ito sinabi kung anong estado ng relasyon ni Jesus at Lennon. Nahiya siyang magtanong. Parang kahihiyan na sa kanya yon. Ayaw niyang pababain ng pride niya. Hindi niya napansin na nasa resort na pala sila. Sinalubong sila ni Ismael at ni Mark. Hey bro, bati ng dalawang lalaki kay Lennon. Saka binaling ang atensyon sa kanya. Hey Cindy, saka nagbeso ang dalawa sa kanya. Kararating lang din na ni Jack at ni Michelle. Mukhang tahimik ka Cindy. Inaway ka ba ni Lennon? Bugbugin na natin. Kansyaw ni Mark sa kanya. Hindi. Yun naman pala bakit ang tahimik mo? Hindi kami sanay. Guys, huwag niyo nang guluhin na muna si Cindy. Pagtatanggol ni Lennon sa dalaga. Uy Lennon, baka akala mo hindi namin alam na wala na kayo ni Cindy. Huwag ka na magpaka-knight and shining armor dyan. Sambit ni Mark. Pwede ka na bang ligawan Cindy? Hindi ba single ka? Tanong ni Ismael, niinis lamang nila si Lennon. Try bastard na magkaalamanan tayo. Sigaw ni Lennon. Selosong ex. Umalis ang dalawang pasaway ng mga kaibigan. Kahit kailan talaga malokong mga yon. Tayo naman ang tampulan ng tukso ng mga yon, kaya ihanda mo ng sarili mo. Sabi ni Lennon sa dalaga. By the way Lennon, sigaw ni Inigo. Ilang groups na prepare ko para sa inyo? 1 or 2? 2, sigaw ni Lennon. Ayaw niyo magtabi? Ano ka ba pre? Break na nga hindi ba? Shut up guys, kunti na lang mapapatay ko na kayo. Balik sigaw niya sa 2. Okay lang naman kung isang room lang sila nila ni Lennon. Napapangiti si Cindy sa isip niya na makalandian ang utak niya. Why are you smiling? Wala. Natatawa lang ako kina Smell at Mark. Pagsisinungaling niya sa kanila. Excited na, saya ni Cindy. Gusto niya na makita sina Julian at Michelle. Na-miss niya ang mga kaibigan. Hey sis, sigaw niya saka tumakbo sa 2. At nagbeso. I miss you both. We miss you too Cindy. Kamusta ka na dito sa Cebu? I'm fine. Unti-unting natututo. Thank you to Aljon. Napasimangot si Lennon na nasa likod pala niya. Let me take you to your room first, Cindy. Sabi ni Lennon sa kanya. I'll be back mga sis. Ilalagay lang namin ang mga gamit sa room. Inakay siya ni Lennon papunta sa room nila.
Magkatabi lang ang room nilang dalawa. Natatawa si Lennon sa sinabi ni Ismael bago ibinigay ang susi ng room nila. Pinagtabi daw talaga sila ng room at baka daw sakaling maisip na pasukin ni Cindy mamayang gabi. Anong nakakatawa? Tanong ni Cindy. Wala, may naisip lang ako. Binuksan ng room ni Cindy sa tinulungang ilagay ang mga gamit ng dalaga. Kaya ko na to. Pwede mo na akong iwan. Saan naman ako pupunta? Tanong ni Lennon. Dito lang ako sa tabi mo. Magbibihis pa ako eh. Magbihis ka lang dyan. Wala naman akong gagawin. Umupo to sa side table at nagbukas ng magazine. Sumilay ang ngiti ng labi ni Cindy. Ganun pala ha? Tingnan natin kung sinong malakas sa ating dalawa. Kinuha ang two-piece swimsuit sa bag niya saka pinatong sa kama. Saka naghubad sa harap ni Lennon. Hey, what are you doing? Nagulat to sa ginawa niya. Nagbibihis. Nagmaang-maang ang sabi ni Cindy. Nandun ang CR. Doon ka magbihis. Gusto ko dito eh. Saka pinagpatuloy ang pagbihis. Nahubad na niyang blouse at naisuot ang bra niya. Nakatitig lang si Lennon sa kanya na parang nanuno. Hindi nakagalaw sa kinaupuan. Nang akmang hubarin na niyang pantalon niya ay biglang tumayo ito sa lumapit sa kanya. Are you teasing me, Cindy? Hinawakan siya nito sa bewang. Lumapat ang mainit na palad nito sa hubad niyang katawan. Nagdalo yun ng kuryente sa katawan niya. Hinalikan siya ni Lennon. Shit, anong ginawa mo? Pag mo kong demonyohin at baka hindi ko mapigilan. Then huwag mong pigilan. Nagulat si Lennon sa sagot ni Cindy. Saka siya lumayo. No Cindy, don't do this. Saka siya lumabas ng kwarto ni Cindy. Naiwang natameme si Cindy. Ano bang nangyari kay Lennon? Hindi na niya maintindihan ito. Purong sulong ang lalaki sa kanya. Ito na nga't ibinibigay na niya ang katawan niya. Pero ito naman ang umaayaw.